Good day guys, so ngayon gagawa tayo ng video tutorial para sa basic na paggamit ng mga Microsoft Word, Excel at PowerPoint dito sa ating Microsoft 365. So first of all, ako nga pala po si Frederick ng Blake Agud ang magde-demo sa inyo kung paano gamitin yung mga application na ito sa Microsoft 365. So first, ang unahin natin is itong Microsoft. Okay, so exangin natin. So first is pupunta tayo dito tayo sa blank document. So dito sa blank document guys, kung gusto nyo mag-type ng mga words, nandiyan naman yan sa keyboard. I-type nyo lang yan kung anong gusto nyo. Lalabas nandiyan. Ganyan lang. Type lang ako. Lalabas lang yan dyan. Pagkatapos, kung gusto nyo naman for example, ng letter A. Ayan. Type ako ng letter A. And then, kung gusto nyo palakihin yung letter A, ganyanan nyo lang siya. And then for example, dito sa size muna tayo. Kung papalakihan nyo yung A, ganito lang yung gagawin nyo. Yan. And then kung papalitan nyo naman, yan siya. So dito naman, pwede kayong mag-direct dito sa gilid ng mga sizes na gusto nyo. Automatically, kung ano yung sizes na gusto nyo, yan yung lalabas. And then dito naman na side is yung theme fonts niya, kung ano gusto niyo ba ng Arial type siya o gusto niyo ba ng Bookman old style siya. So dito naman na side is pag pinress niyo ito, magiging bold yan siya. And then ito naman is italics. Pag ito naman yung U na may underline, ibig sabihin magkakaroon din ng underline yung letter na tinype ninyo. And then dito naman na side is kung saan mo siya gusto i-align. For example, dito siya, and then nilipat mo naman siya dito sa kabila. And then pag gusto mo naman sa gitna is press mo rin sa gitna. Dito naman na side is yung may mga bullet, ganon. For example, lagyan natin ganyan, meron yun siyang lalabasan yan. Tapos dito naman na side is may mga numbers. Yan, may mga numbers, and then may mga letters. Depende yan sa inyo kung anong choice ninyo. And then dito naman na side is ito sign, pwede na kayo mag-insert ng sign dito or mag-create ng PDF. Marami kayong choice na pagpipilian. Dito sa insert naman, punta na naman tayo sa insert. Kung gusto nyo mag-insert ng mga pictures, ayan, ng tables, i-press nyo lang yan. For example, insert table, o mag-insert table kayo, lalabas yung insert table. And then balik tayo ulit kung gusto niyo ng mga pictures. Pag may mga pictures kayo sa files nyo, dito press nyo lang yan, and then hanapin nyo kung saan yung file niyo. Yan, may image, lagay nyo lang dyan. And then yung mga shapes naman, dito lahat ng shapes, yung mga icons na gusto ninyo. Kung may internet kayo, pwede kayo maka-download ng mga icons sa kalagay nyo dyan. And then meron tayo dito mga 3D models, kailangan nyo na siya i-download din. Andito naman mag-screenshot kayo, may mga smart art yan dito. Yan yung mga choices na nakalist naman siya. And then dito naman sa mga charts, for example, yung may mga thesis dyan, yan, pili na kayo kung anong gusto nyo, yung column, yung line, pie, ganyan, pie, bar. And then may mga map, sa mga stock dyan, mga surface, pili lang kayo dyan. And then meron naman tayong layout dito. Ayan, for example, sa margin, kung anong margin yung gusto nyo, yung normal ba, yung narrow. And then dito naman sa orientation is pag sinabi nating portrait, ito yung niya, yung itsura niya. And then pag sinabi naman nating landscape, yan, magiging vertical. Kung siya, portrait siya, horizontal. Pag landscape naman siya, vertical siya.
And then dito naman tayo sa size, meron tayong A4 letter, legal, at saka may iba't ibang size tayo dito. Pag legal, ibig sabihin ito yung long, and then yung letter is medyo maliit lang siya ng konti sa A4. And then yung A4 naman, kumaga yung standard size ng short. And then may mga columns din dito, ganyan, may 1 to 4 columns, ganyan. Kayo na bahala maglagay kung ano yung gusto at saka nais yung ilagay dyan. Design layouts, mga references, ayan, mag-add text ka. Marami kang pagpipiliin dito. Sa mga mailings, ayan, mag-merge ka ng mga mail. Review, ito may mga language na translator, may mga grammar, correct nyo yung mga grammar ninyo. Sa views naman, ayan, may mga print layout. Pwede ka din dito maggawa ng, for example, ng paper types sa Microsoft Word. Pwede din yan sa Excel. Yung mga table design dito, yan, kung gusto nyo sa table design, gusto nyo ganyan, may ilang tables, yan, mga design din siya. Ano sa shading naman is, gusto nyo mag-color, ganyan, mag-shade, kumbaga yung background shading niya. Yan, and then sa layout naman, ganyan lang. Mag-draw kayo ng table, may eraser din, may grid lines. And then yung, for example, mag-merge ka ng cell, mag-split ka ng cell, split table, ganun lang, press mo lang yan. Okay, so pwede na siguro, proceed muna tayo dito sa Excel naman tayo. Okay, dito sa Excel is workbook, ayan, add ng time first. Dito naman sa Excel is parang same function na din sila ng Microsoft Word, pero ang may kaibahan lang dito sa Excel is pwede ito na side, pwede kang, for example, may sa numbers, pwede mo malaman yung sum ng amount, and then yung average, counted numbers, yung maximum at saka minimum. May mga choices ka dito na wala sa Microsoft Word na nandito sa Excel. Ang kagandahan lang kasi dito sa Excel kasi, for example, yung may mga about sa numbers, pag may total ka, madali mo lang malalaman kung magkano yung amount, magkano yung total ng amount. Yung may mga basta about sa numbers, mga total dyan, mas madali mo lang siya maano dito. Same lang din yung function nila sa in terms of sa Microsoft, na kung mag-i-encode ka, ganun, may mga letters din, encode ka lang dyan. Yung iba na function, same dito sa sizes, same lang din sila. Pero ang mas dito sa Excel kasi, pwede kang gamit ng mga sum, may mga other functions pa siya, for example, ng mga equation, yung mga formulas, pwede yan siya dito. And then proceed tayo dito sa isa naman sa PowerPoint. Okay, blank presentation, dito tayo sa PowerPoint, click add, ganyan, press mo lang yan siya, maglagay ka ng layout, anong gusto mo, pili ka lang dito. And then dito naman sa section na ito, mag-add ka ng section. Tapos dito naman, kung gusto mo mag-add ng new slide, i-press mo lang itong new slide, kasi mag-add din siya ng isang slide sa baba, o yan. And then insert, kaya no sa Microsoft kanina, Microsoft Word, pwede kayo mag-insert ng mga screenshots, pictures, table, and mga pictures sa inyong same din, may mga shape, icons, mga 3D models, smart art, meron din yan dito. And then sa design, pwede kayo mamili na design ganyan, kung yan ang gusto nyo mga design. Transition, pag fade, ganyan, yan. Pag morph naman, ganyan yung style ng transition nya. And then yung wipe naman, may pag ganon. Tapos sa animation naman is ganito, for example, appear, mag-fade yan siya, fly in, float, split, pwede ka din siya mamili ng mga animations na gusto mo. Sa slideshow, pwede ka dito from the beginning to current slide, custom slide, setup slide, hide slide. Pag nagpe-present ka kasi sa sa PowerPoint, pwede ka rin gawin mo siyang slideshow, and then
pwede mo din siya i-custom slide lang siya. For example, i-next mo lang siya. Pwede yan siya. Sa review naman, same na din doon kanina function sa may Microsoft Word. May similarities din sila. And then sa mga outline, pwede rin kayo dito. Tawag niyan. Pwede nyo rin i-print itong sa PowerPoint na for example sa isang bond paper na long is pwede magkasya dito yung walong slide. Pero maliit lang siya, hindi ganun kalakihan. And then meron tayo pwede na kayo maka-insert ng mga recordings, mga videos, screenshot. And then ayun, so pwede na yun siya. So yun lang guys, yun yung mga basic na dapat nating tandaan about sa paano gamitin yung Microsoft Word, Excel at saka PowerPoint. So I hope guys na nakatulong sa inyo kahit medyo hindi talaga yung pag-demo, pero at least naman siguro may natutunan kayo kahit konti. So yun lang guys, maraming salamat.